Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Iahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay at ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontento sa resulta ng Hatol ng Bayan 2025. Honoraria ng mga guro at election workers, tinaasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 20 pesos per kilong bigas na bibili na rin sa mas marami pang lalawigan. At programa para sa pagpaparami ng trabaho, pinaigting pa ng Department of Labor and Employment. Una sa ating mga balita, kontento si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa inisyal na resulta ng 2025 midterm elections. Umaasa naman ang Pangulo na magtutulungan ang mga bagong halal na kandidato, magkakaiba man ng partido. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Masaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inisyal na resulta ng 2025 midterm elections. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dahil daw ito sa pagkakabilang ng mga senatorial candidate na pinaniniwalaan ng Pangulo na may dignidad, sariling paniniwala at may tunay na intensyon na makapaglingkod sa bayan. At sa kabila ng pagkakaiba ng partidong pinagmulan, umaasa raw ang Pangulo na magtutulungan ng mga bagong halal na kandidato tungo sa pagtugon sa tunay na pangangailangan ng taong bayan at hindi sa pansariling interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Sinabi pa ng palasyo na bukas ang administrasyon sa mga lehitimong oposisyon na kapakanan ng taong bayan ang itinutulak. Pero lalabanan daw ang obstructionist o mga kritiko na walang nakikitang maganda sa mga programa ng pamahalaan at pansariling interes lamang ang inilalaban. Pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. Sa pagkakabilang naman ng 6 na administration bets sa Magic 12 sa partial and unofficial tally ng katatapos na eleksyon, tiwala ang palasyo na nagpapakita ito ng maraming Pilipino ang kumpiyansa at naniniwala pa rin sa pamahalaan. Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Sa tanong kung naniniwala ba ang palasyo na mabibigyang daan pa ang impeachment laban kay VP Sara kasunod ng resulta ng senatorial race, tugod ng palasyo, hindi naman kailanman itinulak ng Pangulo na ma-impeach ang bise. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Pinabulaanan pa ng Malacanang ang hirit ng oposisyon na ang resulta ng senatorial race ay bahagi ng pag-usig ng kasalukuyang administrasyon sa pamilya Duterte. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inaprobahan ng Department of Budget and Management ang 2,000 pisong dagdag sa honoraria ng mga guro na nagserbisyo sa panahon ng eleksyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Sa kabila ng init, pagod,
puyat at kung minsan pa nga ay panganib. Pinili pa rin ni Teacher Glenna na magsilbi bilang Electoral Board Chairman nakaraang halalan. Gusto kong maging bahagi ng eleksyon pagkat ito ay aking responsibilidad bilang isang Pilipino at gusto ko ay maging bahagi ng isang tapat na halalan. Muling binigyang pugay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro na walang takot na nagbantay at nagserbisyo sa panahon ng eleksyon. Bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo, iniutos ni Pangulong Marcos na pataasin ang honoraria para sa mga guro at election workers na nagsilbi noong Hatolang Bayan 2025. Inaprobahan ng Department of Budget and Management ang 2,000 pisong dagdag sa honorarium sa anuman rehiyon na nagsilbi ngayong eleksyon. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa maayos na pagsasagawa ng 2025 national and local elections. Ibig sabihin, magiging 12,000 pesos na ang honoraria para sa mga electoral board chairperson. 11,000 pesos naman para sa poll clerk at third member, habang 8,000 pesos naman para sa mga support staff. Laking pasasalamat natin pagkat ito po ay malaking bagay sa aming mga guro. Pero ito po ay hindi lamang sa pera, kahit 5,000, 10,000 or 20,000 pa yung ibigay. Hindi po dahil doon, kami po mga guro ay nagsisilbi para po sa ating bayan. Batay sa 2025 General Appropriations Act, mayroong 7.4 billion pesos na pondo para sa higit 758,000 na poll workers sa bansa. Mula sa PTV Manila, Calezal Bordilla, Balitang Pambansa. Pwede nang mag-apply at makakuha ng trabaho sa gobyerno ang nasipagtapos ng K-12 Basic Education Program. Ayon sa Malacanang, kasunod ito ng pag-amyenda ng Civil Service Commission sa kwalifikasyon at standard ng mga nais mag-apply bilang kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng CSC Resolution Number 2500229, pasok na sa minimum requirement ng gobyerno ang mga nagsipagtapos ng grade 10 o junior high school at grade 12 o senior high school sa ilalim ng K-12 program. Kasama rin ang mga nakakumpleto ng technical vocational course at may TESDA National Certification Level Number 2. Maaari silang matanggap sa mga first level na pwesto sa mga tanggapan ng pamahalaan tulad ng clerical, custodial at sub-professional na posisyon. Layunin ng pagbabagong ito na bigyan daan ang mas maraming kabataan na makapasok sa serbisyo publiko bilang tugon sa reforma ng K-12. Paalala ng CSC, bukod sa educational requirement, kailangan pa ring tugunan ng mga aplikante ang iba pang requirements gaya ng mga relevant training, experience at civil service eligibility. Tuloy-tuloy ang pagbubukas ng National Board of Canvassers ng Certificates of Canvass na dumarating sa Manila Hotel para sa tuloy-tuloy na bilangan ng boto. Sinisiguro naman ng COMELEC na malinis at tama ang ginagawa nilang pagbibilang. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila Live. Luisa? Sheila, wala nang tigil ang pagbibilang ng boto ng National Board of Canvassers dito sa Manila Hotel 10 City. Target naman nilang matapos ang canvassing bukas para makapagproklama ng mga nanalong senador at party list ngayong weekend. Mula alas 10 ng umaga kanina, pagbalik ng sesyon ng National Board of Canvassers sa Manila Hotel, wala nang tigil ang pagbubukas nila ng Certificates of Canvass mula sa iba't ibang mga probinsya at lungsod para bilangin kung tugtugma ba ang election results na binilang ng makina at naipadala sa Consolidation and Canvassing System. Kahapon nga, unang araw pa lang ng bilangan, naka-58 COCs na agad ang binilang ng NBOC at ito ay pinagsamang overseas at local voting. At ngayong araw ay 100 namang COCs ang target nilang tapusin. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nais kasi nila na matapos ang canvassing bukas at makapagproklama na agad ng mananalo sa Sabado o Linggo. Siguro naman po safe na sabihin na hindi na kami lalampas naman hanggang linggong ito, yung Sunday na ito, para makapagproklama tayo ng ating mga kandidato for senators. And yung party list naman, pwede may isang araw din na pagitan after the senators. Kung
Kung sakaling matuloy ang proklamasyon, ito na ang pinakamabilis na bilangan ng boto sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Pero hindi naman nila basta minamadali ang proseso. Sinisiguro nila na malinis at tama pa rin ang ginagawang bilangan. Gusto natin, wala pa rin pong kapalit ang integridad kaysa bilis. Mabilis nga pero hindi naman po pinagkakatiwalaan. Kinakailangan mabilis pero pinagkakatiwalaan. May ilan namang humihirit na simulan ng maaga sana ang proklamasyon para sa mga sure win umano sa eleksyon. Tulad ng isa sa nangunguna sa senatorial race na si Rodante Marculeta na sumulat pa sa COMELEC na sana payagan ng maproklama ang mga top ranking sa bilangan at hindi basta-basta makukwestiyon ang nakuhang boto. Pero ang sagot lang ng COMELEC dito, Nung pong may nakakaraang panahon, meron pong partial proclamation, ay para po sa atin, sabi nga po ng aming National Board, ang ating pong desisyon ay lahat na proklamasyon. Kasi nga po kung pinakamaaga ka naman na makakapagproklama ng ganito kaaga, in less than 1 week makakapagproklama ka, halimbawa, edi okay lang naman po siguro na makikihintay na lang, magkahintay-hintayan na lang. hindi pa naman maisasabay sa mismong Sabado ang proklamasyon sa mga mananalong party list organizations. Giit ng COMELEC, kailangan muna kasi nilang makuha ang kabuuang bilang ng mga bumoto para malaman ng mga party list na nakakuha ng 2% na boto. Sheila, sa huling tala ng National Board of Canvassers, umabot na sa 147 na nabuksan nilang COCs bago yan umabot ng alas 6 ng gabi kanina. At patuloy naman nating inaantabayanan ngayon yung paglabas ng partial and official count ng COMELEC hinggil dito sa mga nabuksan na nga nilang COCs. Ito na yung magiging tallied votes o tallied vote count ng mga nabuksan nilang COCs. At sabi nga ngayon ng COMELEC ay nagiging mano-mano kasi yung pagtatali nila ng vote count dahil nga dito ay nilalabas lang nila ay partial at magiging digital lang yan kapag final count na ang kanilang ilalabas. Sheila. Maraming salamat, Luisa Erispe. Sunod-sunod na ang proklamasyon ng mga nanalong kongresista sa Hatol ng Bayan 2025. Kasunod ng halalan, inaabangan naman ngayon ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Formal nang naiproklama si House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Ito na ang kanyang ikatlong sunod na termino at ika-6 naman sa kabuuan. Siyempre naman na matuloy-tuloy po ang serbisyo at performance para sa primerong distrito. From Tacloban to the rest of the municipalities, we shall continue with the good works and the service that you all deserve. Sa Ilocos Norte, naiproklama na rin para sa kanyang ikalawang termino si presidential son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Lubos ang pasalamat ng kongresista sa patuloy na suporta ng publiko at hinimok niya ang lahat na magkaisa para sa mas magandang bukas ng Pilipinas. Sa party list naman, sa ngayon nangunguna sa bilangan ang Akbayan Party List. Abot-abot din ang kanilang pasalamat sa higit 2 milyong Pilipino na bumoto para sa kanila. Sa ngayon, matapos ang eleksyon, isa sa mga inaabangan sa Kongreso ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Good Government Chair Joel Chua, re-elected congressman ng Maynila at isa sa mga impeachment prosecutors ng Kamara, naniniwala siyang malakas pa rin ang kanilang laban. Bagamat maaaring mabawasan ang House prosecution team, dulot ng pagkatalo sa halalan ng ilan sa kanila, maaari naman daw magluklok ng mga bagong prosecutor ang Kamara. I think under the leadership of Speaker Martin, siguro same pa rin, siguro with the additional lamang ng mga mawawala. Yung ebidensya nandoon. So sa tingin ko, when it comes to evidence, nandoon naman, intact pa rin yan. But at the end of the day, syempre, yung mga senator judges, so sila naman ang mag-a-appreciate ng mga ebidensya na ilalatag namin. So, let's see. Kabilang naman sa mga matunog na maaaring isali sa prosekusyon, sina Atty. Laila De Lima, first nominee ng ML Party List at Atty. Shell Jokno, first nominee ng Akbayan. Ayon kay De Lima, formal na siyang inalok ukol dito at tinanggap niya na rin ito. Si House Assistant Majority Leader Jay Kunghun naghayag na ng suporta sa posibilidad na ito na tinawag niyang powerful reinforcement kung sakali.
Sa darating na Hulyo nakatakdang magbukas ang 20th Congress kasabay ng State of the Nation Address ng Presidente. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Pinaigtig pa ng Department of Labor and Employment ang pagpapalakas ng kanilang mga programa sa paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Patuloy na tinututukan ng Department of Labor and Employment ang pagpapalakas sa kanilang mga programa na lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. Nakapaloob ito sa Trabaho para sa Bayan Plan 2025-2034 na bumabalangkas sa pagtugon sa mga isyong kinahaharap sa sektor ng paggawa. Kabilang dito ang pagtugon sa job skills mismatch, unemployment at underemployment. Sa panayam ng AFP Radio kay Dole OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr., sinabi niya na prioridad din ng ahensya ang pagbibigay ng kasanayan sa mga manggagawa, skills development, social protection mechanism at pagpapabuti ng labor market governance. Kaagapay ng Dole sa inisyatibong ito ang trabaho para sa Bayan Interagency Council na binubuo ng labor organizations, private sectors, informal sectors, vulnerable groups at concerned government agencies. So itong iba-ibang mga planong ginamit mula sa iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan ay pinagsama-sama natin at siniguro na maging harmonize yung kanilang yung pag-consolidate natin at saka natin nabuo ang tinatawag nating TPB, Trabaho para sa Bayan Plan. Kabilang sa mga industriyang prioridad ng Dole ang sektor ng agrikultura, food and manufacturing, construction, transportation, digital economy, financial services, turismo, health, housing, education, creative economy, blue economy at green economy. Ipinunto rin ng ahensya ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga employer. Ito kasi ang nagbibigay sa kanila ng interventions na makatutulong sa pagpapabuti ng labor market ng bansa. Inaasahan natin na magkakaroon na tayo ng mas coordinated na labor market information system kung saan makikita kukuha natin agad yung impormasyon na may kinalaman sa labor demand at yung mga impormasyon na may kinalaman sa labor supply. Nariyan din ang patuloy na pagtulong at pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na malaki ang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pinalakas pa ng Department of Health ang suporta sa mga barangay health worker maging ang pagbabakuna laban sa iba't ibang sakit. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Pinalakas pa ng Department of Health ang kanilang mga programa na mangangalaga sa kapakanan ng mga barangay health workers sa buong Pilipinas, kasabayan ng selebrasyon ng Health Workers Day. Kabilang narito ang pagsasagawa ng mga pagsasanay na magpapalakas pa sa kanilang kapasidad bilang mga kampyon ng kalusugan sa ating mga komunidad. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang dekalidad na serbisyong medikal sa bawat pamilyang Pilipino. So patututukan ko na magkaroon tayo ng more budget, Aleli, for local health system development. Kasi yun ang focus ng aking administrasyon. So magbibigay kami ng training pala sa inyo, sa mga purok leader, noong stop the bleed at saka first aid. Pinasalamatan at binigyang pugay naman ng Health Department ang hindi matatawarang pagsisikap, dedikasyon at natatanging kontribusyon ng mga health worker sa pagtataguyod ng isang malusog na pamayanan. Ilan sa pinagtutuunan ng pansin ng mga barangay health worker ang pagpapaigting ng bakunahan laban sa iba't ibang sakit, pagpapalakas ng information dissemination kaugnay sa maternal health and nutrition, road safety, water and sanitation hygiene, tuberculosis at HIV, at non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes at cancer. Hindi kayo volunteer lang. Malaking parte kayo sa pag-implementa ng mga programa ng kalusugan. Malaking parte kayo to make sure lahat ng bawat mamamayan sa inyong mga purok at barangay ay healthy at malusog.
Pero sa kabila ng mga pagsubok at limitasyon na kanilang kinahaharap, nangingibabaw pa rin sa kanilang puso ang paghahatid ng serbisyo publiko para sa bayan. Gaya na lang ni Nanay Elma na 10 taon ng barangay health worker. Iniisip ko na lang po yung community kasi kung wala po kami, yung community mapapabayaan po namin. Yun na lang po ang nasa isip ko, ang tumulong sa kapwa na walang kapalit. Siniguro naman ng kagawaran na handa silang sumuporta sa lahat ng pangangailangan ng mga barangay health workers sa buong Pilipinas. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, 20 hanggang 30 sako ng bigas ang idineliver para sa paunang implementasyon ng 20 pesos kada kilong bigas sa Navotas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga bumibili ng 20 bigas meron na program sa Navotas Agora Complex. Dati pa po kami pumipila, doon po kay Kampong 29, pumipila po kami. Kasi napakaganda po ng bigas sa 29. Maganda po siya isain. Maalsa ba? Maalsa po. Okay naman yun, natupad ni Pangulo yung pangako niya sa mga mahihirap. Marami pong mga bumibili talaga dito sa bumibili ng ating benteng bigas. So marami po rin nakausap natin at sila po ay lubos na nagpapasalamat of course sa ating pamahalaan, kay Presidente, dahil nga daw po yung kanyang pangako na benteng bigas ay meron na po silang nabibili. 25% broken ang bigas ng National Food Authority na ibinibenta ng 20 pesos kada kilo. 20 hanggang 30 sako ng bigas muna ang idinedeliver ng DA Food Terminal Incorporated na NFA Rice para sa paunang implementasyon ng 20 pesos na bigas. Bukod sa Visayas, 8 kadiwa ng Pangulo size ang magbebenta ng 20 pesos sa bigas sa Metro Manila, 3 naman sa Bulacan at meron ding kadiwa ng Pangulo sa Oriental Mindoro. Nung bago po eleksyon, meron po mga naka-order na sabi nga po sa Cebu, sa Southern Leyte, Siquijor, meron na po silang order nitong ating P20. Tiniyak naman ng DA na bagamat lumalawak na ang pagbebenta ng 20 pesos sa NFA Rice, hindi naman ito maapektuhan ng supply ng buffer stock para sa mga kalamidad. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin na bumibili ang National Food Authority ng palay sa mga magsasaka. Posibleng tumaas pa sa mahigit 40 location na magbebenta ng 20 pesos sa bigas. Pinag-aaralan na rin ng DA kung paano may implement ng application na magsisilbing distribution at monitoring system ng bigas. Mas maganda sana kung meron silang talagang kumbaga isang ID na makikita natin o mamonitor natin yung kanilang pagbili ng ating bigas. Target ng DA na mapatupad na ito ngayong taon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Sa kaugnay na balita, simula bukas makakabili na ng 20 pesos kada kilong bigas sa mas marami pang probinsya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Sabik nang makabili ng tig 20 pesos na bigas ang kusinerang si Gemma, biyuda at may 5 anak na binubuhay sa Barangay Santa Ana, Rizal. Ang matitipid niya kasi hindi lamang pandagdag sa kanilang budget, kundi katuparan din sa pangarap na makapag-aral ang kanyang mga anak. Pag wala kang 20, hindi ka makakabili ng kalahati dahil tag 50 po yung nabibili naming bigas ngayon. Kung matutupad po sa ngayon po yan, baka po siguro malaking tulong po yung 20 pesos na makakabili po kami ng malaking tulong po yun. At yung matitipid, saan niyo uli gagamitin, ma'am? Pambaon po ng mga anak ko, pangbili ng gamit, lalo ngayon magpapasukan. Ang magandang balita ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simula bukas, makabibili na ng 20 bigas meron na sa mas maraming probinsya sa labas ng Metro Manila. 32 kadiwa centers kasi ang nakatakdang magbenta ng 20 pesos na bigas sa Bulacan, Cavite, Mindoro at Rizal bukas. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing abot kaya ang presyo ng bilihin para sa mga consumer at maigsan ang kanilang gastusin. Makikita natin, ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. Patuloy naman ang pag-aalok ng 20 bigas meron na sa mga palengke, kadiwa at ilang tanggapan ng gobyerno sa NCR, gaya halimbawa sa DA Central Office, Parañaque, Valenzuela, Maynila, Malabon, Taguig, Mandaluyong, Pasay at Navotas, maging sa Visayas Region. Masaya ng lahat ng mga tao kasi nabawasan yung
mga gastusin, di ba? Buwaba na yung bigas. Ang 20 bigas meron na higit na mas mura kaysa sa well-milled rice na mabibili sa halagang 40 hanggang 50 pesos sa mga palengke. Dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas, ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas. Mula sa PTV Manila, Kelizal Pordilia, Balitang Pambansa. Nagpasalamat ang mga kandidatong magbabalik sa Senado. Gayon din ang mga hindi pinalad na makapasok sa Magic 12 sa natanggap nilang suporta mula sa mga botante. Nanawagan naman ng isa sa mga natalong senador ng pagkakaisa pagkatapos ng halalan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Ilan pang inaasahang magbabalik Senado base sa kasalukuyang resulta ng bilangan ang nagpaabot ng pasasalamat sa taong bayan. Si dating Senador Panfilo Lacson na pasok sa top 12 sa bilangan, sinabing inaabangan na niya na makatrabahong muli ang ilang dating nakasama sa Senado, katulad din na dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Si Aquino naman na bagamat mababa sa mga surveys, sinabing gawa ng tulong ng Diyos, sipag at pagtutulungan ng bayan at pati ng kabataan, kaya naging positibo ang resulta sa nagdaang hatol ng Bayan 2025. Ngayon po, napakalaki na po ng ating mandato at sisiguraduhin po nating seseryosohin po natin ang trabaho ng pagiging senador ng Republika ng Pilipinas at magtatrabaho tayo para sa pag-angat ng pamilyang Pilipino. Kung mayroon sinuwerte, mayroon ding hindi pinalad. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino nagpasalamat sa mga taga-suporta at dalangin niya ang tagumpay ng mga nanalo. Sana po sa mga darating na araw, ipakita po natin ang lalo nating maigting na pakikipaglaban para sa iisang Pilipinas. Gusto po natin makita na hindi maagaw ang ating teritoryo kahit isang malaking bansa. At tinutukoy ko po dito ay isang malaking bansa katulad ng China. Sana po maipakita natin ang ating pagiging matatag bilang isang Pilipino. Sa harap po ng bantayan ni Dr. Rizal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Si Senador Bong Revilla aminadong hindi inaasahan ang resulta, pero sa kabila nito, patuloy siya nagpapasalamat. Sa pagtatapos daw ng panahon ng halalan, nanawagan ng senador ng pagkakaisa sa ilalim ng iisang bandila. Sa Facebook page naman ni Senadora Cynthia Villar, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat kahit hindi pinalad na manalo bilang kongresista. Hindi raw dito nagtatapos ang kanyang paglilingkod. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng National Maritime Council ang paghahain ng panibagong arbitration case laban sa China. Samantala, sinagot ng National Security Council ang paninisi ng isang party list sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kaugnay sa pagkatalo nito sa halalan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Hindi pa rin sinasantabi ng pamahalaan ang paghahain ng panibagong arbitration case laban sa China dahil sa iba't ibang insidente sa West Philippine Sea. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng lahat ng ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng National Maritime Council. The decision on whether to file a case, it's not just a DOJ decision, it's an interagency decision, right? So we have to wait, we have to respect the decision-making process in the executive branch. Una nang nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kung saan isinaad na walang basehan ng 9-dash claim ng China sa buong South China Sea, habang illegal din ang ginawang reclamation sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Bilang bahagi naman ng patuloy na pagbabantay ng bansa sa first quarter ng taon, ay nakapagsagawa ng higit 5,000 oras ng surface patrol operation, habang 300 oras naman ng aerial patrol operations, sapat para maikutan ng maritime at aerial asset ng Pilipinas ang buong West Philippine Sea. Matapos naman ang Hatol ng Bayan 2025, naniniwala ang NMC na mananatili pa ding election issue ang pakikipaglaban para sa West Philippine Sea, lalo't mas tumaas ngayon ang kamalayan ng mga Pilipino. Based on the past two surveys, 8 out of 10 Filipinos are pretty much, supportive of any candidates who are going to stand firm for our position in the West Philippine Sea. And that is our objective, to make sure that by 2028, it will not just be 8 out of 10, it should be 10 out of 10. And they should be more careful, let's say, in choosing
candidates, whether in Senate, in Congress, and especially for the next president by 2028, as somebody who's going to continue our fight in the West Philippine Sea. Samantala, bumwelta ang National Security Council sa naging paninisi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ng Bayan Muna na nanganib matalo bilang party list. Sa ngayon ay nasa 76 na pwesto ang Bayan Muna na nakuha lamang ng nasa 160,000 o 0.39% ng boto para sa party list. Bayan Muna will now be delisted as a party list organization after having lost in the last 2 elections. Their narrative that the NTF-ELCAC is an institution that is a red tagging institution holds no sway anymore with the Filipino electorate. Mula sa PTV Manila, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.